Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si... Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, EPP, Home Economics, Grade 5, Quarter 3, Lesson 8. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa pagbebenta ng kagamitang pambahay. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan at layunin. Naisasagawa ang pagbebenta ng kagamitang pambahay. Mauunawaan ng mga mag-aaral ang mga pangunahing kaalaman sa pagbebenta ng mga bagay na gawa sa kamay. Matutunan ng mga mag-aaral kung paano kalkulahin ang mga gastos sa materyal, paggawa at potensyal na kita. Tuklasin ng mga mag-aaral ang mga opsyon sa marketing para sa kanilang mga produktong gawa sa kamay. Unang araw. Quiz B bilang balik-aral. 1. Alin sa mga ito ang pinakamahalagang ginagamit sa mga tahi ng ganchilyo? Sagot: B. Crochet hook. 2. Alin sa mga sumusunod ang isang pangunahing ganchilyo na tahi? Sagot: B. Chain stitch. 3. Ano ang dapat mong gawin bago magsimula ng isang proyekto ng ganchilyo? Sagot: B. Gumawa ng plano ng proyekto. 4. Paano dapat hawakan ang crochet hook habang nagtatrabaho? Sagot: A. Tulad ng isang lapis. 5. Anong pag-iingat ang dapat mong sundin kapag nagko-crochet? Sagot: B. Panatilihin ang ganchilyo hook ang layo mula sa iyong mukha. Bokabularyo. Ano sa tingin mo ang ibig sabihin ng mga salitang ito? 1. Marketing. 2. Break-even point. 3. Markup. Ibahagi ang iyong nalalaman sa klase. Marketing. Paraan ng pagbebenta at pagpapakilala ng produkto. Break-even point. Panahon na nabawi na ang puhunan. Markup. Dagdag na presyo sa puhunan para kumita. Kaugnay na paksa bilang isa, panimula sa pagbebenta ng mga produktong gawa sa kamay. Panoorin ang video na ito tungkol sa handicraft market ng Quiapo, Manila. Ang mga produktong gawa sa kamay ay espesyal dahil hindi ito ginagamitan ng maramihang mga makina. Nangangahulugan ito na ang bawat produkto ay natatangi at may personal na ugnayan na ginagawa itong mas espesyal para sa iyong mga customer. Ang RLM7 Enterprise ay isang sole proprietorship na nakarehistro noong nakaraang 2017. Ang aming pangunahing linya ng produkto ay binubuo ng iba't ibang uri ng mga bag tulad ng mga coin bag, tote bag, slings,
body buds, drawstrings. Mayroon din kaming mga apron at bucket hat. Gumagamit kami ng mga recycled na katsa, maong, kalahating sako at canvas bilang aming hilaw na materyales. Noong nagsimula kami noong 2008, nag-supply kami ng mga coin bag sa 2 lokal na bangko. Sa kanilang rekomendasyon, nakapagbigay kami sa ibang mga bangko. Noong 2017, kami ay inanyayahan na lumahok sa National Arts and Crafts Fair. At iyon ang simula ng aming paglalakbay upang umunlad sa tulong ng DTI NCRO. Ang aming mga pangunahing hamon sa negosyo ay ang paglago ng pananalapi at marketing. Tinulungan ng DTI NCRO ang RLM7 sa pamamagitan ng pagbuo ng produkto, pagdalo sa mga seminar at pakikilahok sa mga trade fair kasama ang DTI BDTP. Tinulungan kami ng Design Center of the Philippines na pahusayin ang aming disenyo hanggang sa bumuo kami ng sarili naming kakayahan sa disenyo ng produkto. Ang sikreto ng RLM7 ay palaging isama ang Diyos sa ating mga proyekto. Ang ibig sabihin ng RL7 ay ako at ang aking Diyos. Huwag sumuko sa kabiguan, matuto mula sa mga eksperto, magkaroon ng bukas na isip at maging isang inventor ng iyong sarili. Hindi tayo tatanggi ng hindi muna tinali. Sinisikap naming palaging maging matulungin sa iba, lalo na sa mga bahay na nagsisimula pa lamang. Sa wakas, laging maging mapagkumbaba at magpasalamat. Ang aming mga salita ng payo ay huwag tumigil sa pagsisikap na lumikha ng bago. Palaging mag-eksperimento. Matuto mula sa iyong mga pagkakamali at huwag sumuko. Laging maging mapagkumbaba at may pusong nagpapasalamat. Humingi ng patnubay sa Diyos sa paggawa ng desisyon. Paglalapat at pag-uugnay ang aking produkto. Sagutin ang mga sumusunod na mga katanungan upang maging batayan sa pagpapakilala ng iyong produkto. Ang aking produkto, pangalan ng produkto, handmade keychain. Pagkamalikhain at personalisasyon. 1. Ano ang mga natatanging tampok na mayroon ng iyong produkto? Sagot, may makulay na disenyo at pangalan ng may-ari. 2. Paano ninyo ito mapapaganda mula sa iba pang katulad na mga item? Sagot, lalagyan ng iba't ibang hugis at kulay. Pag-unlad ng kasanayan. 1. Anong mga kasanayan ang natutuhan mo habang lumilikha ng produktong ito? Sagot, natuto ako sa pagdidisenyo at pagiging maingat. 2. Paano ninyo mas mapagbubuti ang mga kasanayang ito? Sagot, mag-e-ensayo pa ako at gagamit ng mas magandang materyales. Pagmamalaki at tagumpay. 1. Ano ang pakiramdam mo kapag nakumpleto mo ang isang produktong gawa sa kamay? Sagot, masaya at proud ako sa nagawa ko. 2. Bakit mahalagang ipagmalaki ang iyong produkto? Sagot, dahil pinaghirapan at gawa ko ito. Oras at pagsisikap. 1. Gaano katagal ang paggawa ng iyong produkto? Sagot, tumagal ng halos 1 oras. 2. Anong mga hamon ang naranasan ninyo sa proseso? Sagot, nahihirapan sa pagdikit at pag-ayos ng disenyo. Marketing at pagbebenta. 1. Paano mo ipopromote ang iyong produkto? Sagot,
Ipopost ko ito sa social media at ipapakita sa kaibigan. 2. Anong mga estratehiya ang maaari mong gamitin upang maakit ang mga customer? Sagot, magbibigay ng murang presyo at magandang disenyo. Kaugnay na paksa bilang 2, pagkalkula ng mga gastos at kita, ikalawang araw. 1. Halaga ng materyales. Ilista ang lahat ng materyales na ginamit sa paggawa ng kanilang produkto. Halimbawa, tela, sinulid, kwintas. Kalkulahin ang kabuuang halaga ng mga materyales. Halimbawa, unang kolum, materyales. Pangalawang kolum, halaga. Tela, 50 pesos. Sinulid, 10 pesos. Beads, 20 pesos. Kabuuang halaga, 80 pesos. 2. Gastos sa paggawa. Tukuyin ang gastos sa paggawa batay sa oras na ginugol sa paggawa ng produkto. Kung ang oras na rate ng paggawa ay 20 pesos at tumatagal ng 30 minuto upang gawin ang item, gastos sa paggawa equals 30 minuto divided by 60 minuto times 20 equals 10 pesos. 3. Break-even points. Kabuuang mga gastos. I-add ang mga gastos sa mga materyales at gastos sa paggawa. Break-even points equals gastos sa mga materyales plus gastos sa paggawa equals 80 pesos plus 10 pesos equals 90 pesos. 4. Markup of profit. Magpasya sa 1% ng kita. Halimbawa, 20%. Idagdag ito sa halaga ng break-even point. Profit equals 20% ng break-even point equals 0.20 times 90 equals 18 pesos. 5. Presyo. Idagdag ang kita sa break-even point. Presyo equals break-even point plus profit. 18 pesos plus 90 pesos equals 108 pesos. Sa makatuwid, maaari mong ibenta ang item sa halagang 108 pesos. Tanong, bakit mahalagang isaalang-alang ang parehong gastos at kita kapag nagpepresyo ng mga produktong gawa sa kamay? Sagot, mahalaga ito para hindi malugi at para kumita sa produkto. 2. Paano makakaapekto ang mga diskarte sa marketing sa presyo ng tingi? Sagot, nakakaapekto ito dahil pwedeng tumaas ang presyo kapag mas maganda ang promosyon. Pagpresyo sa item. Alamin kung magkano ang magiging presyo ng inyong nilikhang produkto. Ipakita ang kabuuang komputasyon ng inyong pagpresyo. Pagpresyo sa item. Materyales at halaga. Plastic beads, 20 pesos. Singsing ng keychain, 15 pesos. Tali o pandikit, 15 pesos. Kabuuang halaga, 50 pesos. Narito naman ang computation. Kabuuang halaga ng materyales, 50 pesos. Gastos sa paggawa, 20 pesos. Break-even point, 70 pesos. Markup, 14 pesos. Presyo, 87 pesos. Kaugnay na paksa bilang 3. Mga estratehiya sa marketing. Ikatlong araw. Panoorin ang video. Mga paraan ng pagbebenta. Mula kay Teacher Del. Craft Fair Simulation. A. Setup. 1. Ayusin ang mga mesa o mesa sa silid-aralan
upang lumikha ng isang setup ng mini craft fair. 2. Ilagay ang mga bagay na gawa sa kamay sa mga mesa. 3. Italaga ang kalahati ng mga mag-aaral bilang mga nagbebenta at ang iba pang kalahati bilang mga mamimili. 4. Magbigay ng mga name tag para sa bawat mag-aaral. B. Pagtatalaga ng tungkulin. 1. Ang mga nagbebenta ay nagsusuot ng kanilang mga name tag at nakatayo sa likod ng mga mesa. 2. Ang mga mamimili ay nagsusuot ng kanilang mga name tag at lumilibot sa lugar ng craft fair. C. Tungkulin ng nagbebenta. A. Batiin ang mga mamimili habang papalapit sila sa mesa. B. Ipakita ang mga craft item. C. Ipaliwanag ang mga tampok na materyales na ginamit at anumang mga espesyal na detalye. D. Talakayin ang pagpepresyo, play money. E. Hikayatin ang mga mamimili na magtanong. F. Gumamit ng mapanghikayat na wika upang ipromote ang kanilang mga produkto. D. Tungkulin ng mamimili. A. Lumapit sa iba't ibang mga talahanayan. B. Suriin ang mga craft item. C. Magtanong tungkol sa mga produkto. D. Makipag-ayos ng mga presyo kung gumagamit ng play money. E. Magpasya kung bibili o lilipat sa ibang stall. O F. Magsanay ng magalang na pakikipag-ugnayan sa mga nagbebenta. Mga tanong at mga halimbawang sagot. 1. Anong mga diskarte ang ginamit ng mga nagbebenta upang maakit ang mga mamimili? Sagot, gumamit sila ng murang presyo at magandang disenyo. 2. Paano nagpasya ang mga mamimili kung aling mga item ang bibilhin? Sagot, pinili ng mamimili ang item na maganda at abot kaya. 3. May matagumpay bang nakipagnegosasyon sa mga presyo? Sagot, oo, may ilan na nakatawad sa presyo. 4. Ano ang natutunan nila tungkol sa mga pakikipag-ugnayan ng customer? Sagot, natutuhan nila na mahalagang maging magalang at mabait sa customer. Marketing plan. Mahahati ang mga mag-aaral sa maliit na grupo. Ang bawat grupo ay gagawa ng isang simpleng plano sa marketing para sa kanilang napiling produkto. Gamitin ang mga katanungan bilang batayan. Lumikha ng simpleng disenyo ng logo or tagline at business card o flyer para sa inyong produkto. Narito ang halimbawa ng marketing plan. Pangalan ng produkto, makulay na keychain. 1. Paglalarawan ng produkto, ilarawan ng maikli ang iyong produkto. Sagot, isang handmade keychain na makulay at may pangalan. Ano ang dahilan kung bakit ito espesyal o kakaiba? Sagot, espesyal ito dahil gawa sa kamay at pwedeng i-customize. Sino ang mga potensyal mong customer? Sagot, mga kaklase, guro at magulang. Anong age group o interest ang meron sila? Sagot, edad siyam pataas na mahilig sa makukulay na gamit. 3. Pagbabrand. Pumili ng isang tatak ng pangalan para sa iyong produkto. Anong mga kulay, simbolo o damdamin ang kumakatawan sa iyong tatak? Sagot, tatak, makulay kiss, kulay, pula, asul at dilaw. Simbolo o damdamin, saya at pagiging malikhain.
4. Mga material sa marketing. Lumikha ng isang simpleng logo o tagline. Magdisenyo ng mga business card o flyer. Pabaong pagkatuto. Ang mga pangunahing kaalaman na natutunan ko sa pagbebenta ng handmade products ay paano gumawa ng produkto, paano ito ibenta, at paano makuha ang interes ng customer. Pangalawang column, ang mga kailangan kong alamin upang makalkula ko ang gastos at selling price ng aking produkto ay halaga ng materyales, gastos sa paggawa, break-even point at markup. Pangatlong column, ang mga marketing options para sa aking produkto ay social media, flyers, business card at pagpapakita sa kaibigan o kaklase. Pagninilay sa pagkatuto. 1. Sa anong bahagi ng aralin ako nadalian? Ano ang aking ginawa upang matutunan ko ito? Sagot, nadalian ako sa paggawa ng keychain. Sinunod ko lang ang step-by-step na gabay at gumamit ng tamang materyales. 2. Sa anong bahagi ng aralin ako nahirapan? Ano ang aking gagawin upang matutunan ko ito? Sagot, nahirapan ako sa pag-compute ng presyo. Susuriin ko ulit ang formula ng gastos, break-even point at markup at magsasanay ng higit pa. Pagsusulit, sales pitch. Kunwari ay nagbebenta ka ng mga embroidered na damit. Paano mo makukumbinsi ang isang taong dumadaan sa stall mo na bumili nito? Narito ang halimbawang sagot. Magandang araw po! Tingnan ninyo ang aming mga embroidered na damit. Gawa sa kamay, matibay at may magagandang disenyo na kakaiba sa iba. Pwede rin po namin i-customize ang kulay o pattern ayon sa gusto ninyo. Siguradong espesyal at komportable po itong isuot at sulit ang presyo. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!